Kung mas malaki ang araw sa buwan, bakit natatakpan ng buwan ang araw tuwing may solar eclipse? Pwede ba magpadala ng mensahe sa ibang planeta? May gadget ba na kayang malaman kung nagsisinungaling ang isang tao? Dahil sa sunlight, nagagawa nating makita ang paligid during daytime. Hindi lang tayo ang nakikinabang sa init at energy ng araw, pati ang mga halaman. Kung walang araw, di tayo mabubuhay. Kaya noong unang panahon, natatakot ang mga tao nang tinakpan ng isang gumagalaw na anino, araw. Wow! Nakakatakot! Taong 1050 BCE, noon sa China, nang maisulat ang unang tala tungkol sa solar eclipse. Akala nila, dragon daw yung anino. Gusto raw nitong kainin ng araw. Oh no! Don't worry, hindi sa dragon galing yung anino, kundi sa buwan na dumaan lang sa pagitan ng Earth at ng Sun. May 2 hanggang 5 solar eclipses ang nagaganap every year. Depende sa pag-ikot at kung kailan magtatapat-tapat ang Sun, Moon at Earth. Tinatawag na CZG, yung alignment ng tatlong celestial objects na. Ang total solar eclipse ay resulta ng isang symmetrical illusion. 400 times na mas malaki ang araw kaysa sa buwan. Pero 400 times naman ang layo ng Sun dito sa Earth. Dahil malayo ang Sun at malapit sa Earth ang buwan, tingin natin tuloy na parang magkasing laki yung dalawa. Kaya kahit maliit lang ang buwan, kaya nitong takpan ng araw. Yung malapit! Saglit lang tumatagal ang solar eclipse at ang pinakamatagal na eclipse ay tumagal ng 7.5 minutes. Siguro nagulat yung mga sinaunang tao noon, no? Nung unang beses silang makakita ng solar eclipse. May epekto sa natural order ng ating mundo kapag nagkaka-solar eclipse. Nalilito ang mga hayop kasi akala nila gabi na at pwedeng bumaba ng 20 degrees yung temperature pag walang sunlight. Ganun po pala nangyayari pag tinatakpan ng buwan yung araw. Saglit lang ang solar eclipse pero exciting makakita nun. Sumusulpot lang yun kapag dumaan ang buwan sa pagitan ng Earth at ng Sun. Pwede itong mag-align sa same exact location every 360 years. Ang tagal naman! Kaya swerte ng makakakita ng eclipse kasi dapat nasa saktong lugar ka at dapat perfect din ang timing. Pero tandaan, dapat mag-observe safely. Kahit may eclipse, hindi mo dapat tingnan ang diretso yung araw. Tatakpan man ito ng buwan, may mga harmful rays pa rin mula sa araw na pwedeng mag-cause ng permanent damage sa iyong mata. Kung gusto mong tingnan yun, gumamit ka ng puting tela o pinhole camera. Hindi kaya mga eclipse-safe glasses. Please! Nabalitaan niyo siguro na mas madalas magka-lunar eclipse kada taon.
Pero fake news yun. 1 to 3 lunar eclipses lang ang meron every year compared sa 2 to 5 solar eclipses na meron. Kaya ang sagot ay, pero mas madaling makikita ng lunar kaysa sa solar eclipse. Pwede kasi makita yung lunar eclipse sa isang buong hemisphere o isang buong side ng mundo. Di tulad ng solar eclipse na ilang milya lang ang sako para makita mo to. Kung wala ka sa tamang lugar, hindi mo ito makikita. Bira lang magkaroon ng lunar eclipse. Kaya naman, mag-set na kayo ng alarm para next time na maharangan ng anino ng Earth yung sunlight, makita niyong mukhang pula yung buwan. Babe. Malaki ang naging role ng buwan para ma-develop ang space communication. 1950s nang mag-send ang mga scientists ng microwave communications papunta sa buwan para tumalbog at mai-redirect ito papunta sa isang communication space sa Hawaii. Hindi lang po pala pang-init ng pagkain ng microwaves. Oo, dahil isa itong form ng electromagnetic radiation tulad ng radio waves, UV rays at X-rays. Since 1864, meron ng theory tungkol sa microwaves. At noong year 1935, na-invento ni Robert Watson Watt ang radio detection and ranging, mas kilala as radar. Yun pala ibig sabihin ng radar. Nagpapatalbog ang radar ng short microwaves papunta sa isang distant object. Sa pagbalik ng signal, nalalaman tuloy ng radar yung distance at location ng object gaya ng isang malaking barko. Malaki ang naging silbi ng technology na to noong World War II. And after the war, ginamit ang microwaves sa mga communication system. May mga kumpanya na nagtayo ng microwave towers para makapag-transmit sila ng telegraphs. Pero ngayon, pag sinabing microwaves, ang una natin naiisip ay yung ginagamit natin sa kusina. Alam niyo ba kung kailan ito na-imbento? 1940s nang mabenta sa market yung unang commercial microwave. Nasa 750 pounds at halos 6 feet ang laki nun. Ang laki-laki-laki! Nasa $5,000 yung halaga noon, nakatumbas ng $71,000 o 4.1 million pesos sa pera ngayon. Bumaba ang presyo ng microwaves noong late 60s at naging $500 na lang. Binibenta ito sa mga housewives at mommies para mapabilis yung pagluto nila ng pagkain. Parang cake mo, Ate Shaira. Nakatulong naman ito sa mga mommies na busy rin sa trabaho. Sumikat ang microwaves noong 1970s and today, more than 90% ng American households ang merong microwaves. Pero may mga nakakatakot na kwento tungkol sa appliance na ito. Let's be one tama at alamin natin ang totoo. True or false? Pwede kang magka-cancer kapag tumayo ka sa harap ng microwave. False yun. Nag-e-emit nga ng radiation ang mga microwaves pero hindi yung cancerous tulad ng X-rays. Safe sa katawan at pagkain ang microwave radiation. Masamang mag-microwave ng plastic kasi pwede yung mag-release ng chemicals doon sa pagkain. Ganon din yung pag-microwave ng bakal. Bawal na bawal yun. Naa-attract ng microwaves yung electrons ng bakal at pag nagsiksikan ng mga negative charge, pwede itong sumabog. Ay, believers, tandaan niyo ha, para lagi kayong safe. Alam niyo ba na ginagamit din ang microwave para magpadala ng message papunta sa ibang planeta? Di nga. Gumagamit ng microwaves ang mga NASA scientists para magpadala ng frequency band palabas ng atmosphere. Kung may intelligent life form na makaka-receive ng message natin, marireceive nila ito in the form of microwaves. Meron naman kayang mag-reply na alien sa atin? Super special ang gadget na makikita nyo kasi kaya nitong malaman kung nagsisinungaling ang tao. Oh! 1924 nang unang gumamit ang mga pulis ng polygraphs o lie detectors. Nalalaman nito kung nagsisinungaling ang isang tao depende sa masusukat nitong responses tulad ng heart rate, paghinga, blood pressure at pati perspiration at pagpapawis. May mga measuring devices na nilalagay tulad ng tube na kinakabit sa bandang bibig para masukat ang respiration o kung gaano kalalim ang kanyang paghinga. May blood pressure at pulse cuff naman sa braso at electrodes doon naman sa daliri para ma-measure yung perspiration.
Maraming questioning techniques ang pwedeng itanong ng examiner. Pero yung most common ay ang control question test o CQT. Sa method na to, gumagamit ng control questions ang examiner. Mga tanong yun na walang kinalaman sa krimen pero pwedeng may kinalaman sa in-interview. For example, pwede nilang itanong kung may dinaya ka na bang tao noon? Mas nagpapakatotoo daw yung tao kapag mukhang takot siya doon sa control question kaysa sa mga tanong na related sa krimen. Kapag maganda yung response niya doon sa mga relevant question, malamang nagsisinungaling daw ito. Walang scientific evidence kung may unique pattern nga ba ang pagsisinungaling. Kahit honest na tao, pwedeng kabahan kapag tinanong. Meanwhile, kalmado naman yung taong nagsisinungaling. Ayon sa pag-aaral, nasa 75% yung accuracy ng polygraphs. Malalaman mo lang kung talagang honest yung tao kung aamin siya o kung may malakas na ebidensya. I believe!